Kamusta mga kaibigan? Maraming tao ang naniniwala na ang paggawa ng mabuti para sa isang tao ay walang malaking epekto sa mundo sa pangkalahatan. Gayunpaman, huwag nating kalimutan na para sa taong iyon, maaaring magbago ang kanilang mundo ng permanente. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapasimula ng ripple effect ng kabutihan, kundi pati na rin sa pagbabago ng kanilang pananaw sa buhay. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito, pero gusto kong maniwala na ito ay totoo. Well, ang kwento ngayon ay nagsisimula sa Turkey. Isang babae na nagngangalang Eagle ang nagbahagi ng isang pangyayari na nagpanumbalik ng kanyang paniniwala sa tao at sa mga himala, o ano pa man ang tawag mo sa ginawa ng bida ng kwentong ito. Nagsimula ang lahat nang makatanggap si Karim, isang 12 taong gulang na batang lalaki, ng kanyang pinapangarap na regalo sa kanyang kaarawan. Matagal nang pinapangarap ni Karim ang magkaroon ng bisikleta, at palagi siyang nakatingin sa mga bintana ng mga tindahan sa mga bagong modelo na kumikinang sa kanilang make and tab na pintura. Sa realidad ng modernong mundo, ang bisikleta ay hindi naman karaniwang pangarap ng karamihan sa mga bata. Gayunpaman, ang pamilya ni Karim ay lubhang mahirap, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama na siyang tagapagtaguyod ng pamilya. Kaya naman, hindi kayang bilhin ng kanyang ina ang isang bagong bisikleta para sa kanya, pero dahil alam niya ang pangarap ng kanyang anak, nag-ipon siya ng pera ng ilang buwan at binili si Karim ng isang regalo sa pamilihan. Masasabi nating ang bisikletang binili niya ay hindi gaanong kagandahan kumpara sa mga nasa tindahan, isang malaking understatement iyon, pero naging masaya pa rin si Karim dahil sa inggit niya sa kanyang mga kaibigan. Nasa ikapitong langit siya at nangangarap na makakasabay na niya ang kanyang mga kaibigan sa pagbibisikleta sa kalye. At kahit sa pagpasok sa paaralan, ngunit hindi nagtagal ay kailangan niyang iwanan ang kanyang bisikleta. Ilang araw pagkatapos matanggap ang kanyang pinapangarap na regalo, umuwi si Karim na walang dala. Umiiyak siya at sinabi sa kanyang ina kung paano niya aksidenteng napabilis ng husto habang pababa sa burol, nang makita niya ang mamahaling kotse na nakaparada sa harap niya. Huli na ang lahat, at bumangga ang kanyang bisikleta dito. Sinubukan ni Karim na iwasan ang banggaan sa huling sandali, pero hindi siya nagtagumpay. Nasira ang taillight ng kotse, at yumuko ang bumper at rear fender nito. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Karim. Nang lumabas ang may-ari ng kotse at makita ang nangyari, umiyak ng husto ang bata. Takot na takot siya at hindi makapagsalita. Alam ni Karim ang nangyari at ang mga posibleng kahihinatnan nito. Nang muling tanungin siya ng lalaki, sinabi niya ang buong katotohanan. Lumalabas na hindi palaging maayos ang preno ng bisikleta ni Karim. Karaniwan ay hindi siya mabilis magpatakbo, pero sa pagkakataong ito ay na-underestimate niya ang kanyang sarili. Nang tawagan ng may-ari ng kotse ang isang tao habang tinitingnan ng pinsala sa kanyang sasakyan, naintindihan ni Karim na hindi lang niya mawawala ang kanyang bisikleta, kundi kailangan pang bayaran ng kanyang ina ang pagpapagawa ng mamahaling kotse. Sa puntong iyon, mas gugustuhin pa niyang maparusahan na lang siya, ngunit iba ang ginawa ng lalaki. Isinulat niya ang apelyido at tirahan ni Karim at sinabihan siyang maghintay para sa mga bisita. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang naramdaman ng ina ni Karim nang malaman ang nangyari. Tiningnan niya ang paligid ng kanilang bahay at umiyak. Naghintay ang mag-ina ng may labis na pag-aalala sa loob ng 2 araw. Naghahanda na ang ina para sa pinakamasama, pero hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Nagulat sina Karim at ng kanyang ina nang makita nila ang may-ari ng mamahaling kotse sa kanilang pintuan, pero ngumiti ang lalaki at may dala siyang bagong bisikleta na may lahat ng pinakabagong features at modifications. Hindi na nagpaalam pa, ibinigay na lang niya ang bagong bisikleta kay Karim at sinabi, "Sa tingin ko, oras na para palitan mo ang iyong gulong." Sa sandaling iyon, akala nila ay panaginip lang ito, pero ito ay totoo. Masayang-masaya si Karim habang nagbibisikleta sa labas ng bahay. Samantala, nagpasalamat ang lalaki na nagngangalang Yusuf sa ina ni Karim dahil sa kabila ng mga paghihirap, nagawa nitong bigyan ng bisikleta ang kanyang anak at napalaki siya bilang isang mabuting tao. Sa kalaunan, sinabi ni Yusuf na nang makita niya ang lumang bisikleta ni Karim, naalala niya ang kanyang pagkabata. Parehong-pareho ang nangyari sa kanya noon, mahirap din ang kanyang pamilya, at nakabangga rin siya ng mamahaling kotse, at tulad ng ginawa niya ngayon, ang may-ari ng kotse noon ay gumawa ng parehong kabutihan. Salamat sa pag-alala sa nakaraan, ang pagpapagawa ng kotse o pagbili ng bagong bisikleta ay hindi malaking bagay para sa akin, pero malaking bagay ito para sa inyo.
Sana pagkalipas ng maraming taon, si Karim ay magpakita rin ng kabutihan sa iba at hindi masira ang kadena ng kabutihan, wika ni Yusef. Bago umalis, kinamayan ni Yusef si Karim at sinabihan siyang alagaan ang kanyang ina. Syempre, labis na naantig si Eagle sa ginawa ni Yusef kaya ibinahagi niya ang kwentong ito sa internet. Sa kasamaang palad, walang litrato ng pangyayari kaya kailangan naming mag-improvise. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay patunay na ang kadakilaan ng isang tao ay hindi dapat sukatin sa kapal ng kanilang pataka, kundi sa kabutihan ng kanilang puso at sa kanilang pagtrato sa mga mas nangangailangan, at ang pinakamahalaga, kahit isang maliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng ripple effect, na magbibigay inspirasyon sa iba na maging mas mapagmalasakit at mabuting tao. Sang-ayon ba kayo sa pananaw na ito, at kung kayo ang nasa lugar ni Yusef, ano ang gagawin ninyo? Iyon lang para sa ngayon, i-rate ang video kung nagustuhan ninyo ito, at magkita-kita tayo sa susunod. Paalam.